so magandang umaga sa lahat mga master guys. Nandito tayo para ipakita ko lang itong aking na-receive na hindi naman ito sponsor lahat. Ito lang yung mga sponsor na ibinigay sa akin galing sa ibang bansa. Pero ito mayroon na kasi akong setup na nabili ko rin din naman kahit medyo may kataasan kasi second hand na to. Pero gusto kong i-review sa inyo itong pang-jigging dito, pang malakasan na setup, no? So up to 150 kilos o 200 kilos siguro kakayanin ito, no? Kasi malaki na yung line niya at power reels. Maging itong ating rod pang malakihan na rin, no? So ang pangalan ng ano nito is Pioneer, no? Power Max. Pioneer Power Max jigging series, no? So kung pansin mo, maikli lang siya, no? Pero siya naka guys kasi bago pa lang ako sa pag-jigging papasukin ko, no? Medyo hindi ko pa kabisado ang pag-jigging, pero nag-research din ako kahit paano pakita ko din sa inyo. Siguro mas magaling na kayo, may mga alam na sa jigging dyan. Ito yung ano natin niya. Yung ano niya, napakaikli lang, no guys. Fuji siya. Yan, quality Fuji product. Yan. So ang ganda ng bat niya mga master kasi foam talaga siya. Tapos ang gaan lang kasi mahirap pag jigging eh. Pag mabigat yung lure nito ay kailangan ng light lang talaga. Pero matibay, no? Ito yung tip 2 niya, guys. So tingnan niyo mga master, ang tibay niya, oh. Naka Fuji ring siya at carbon to, no? Kakayanin niya talaga yung mga 500 grams, 200, 300 grams, no? So ilalagay natin yan. Bale yan mga master. Ito yung pangalan niya, no? Pioneer Max jigging series altitude. Yan. So may kamurahan din naman ito, may kamahalan, kaya nabili ko lang siya ng almost 6K lang. Lahat nakasama na yung setup. May kasama pang lure. Ito yung 100 grams, no? Kasama siya. And then bago tayo mamaya i-topic-tackle din natin yan ng mga lures na yan na punta sa akin. So ito, dito muna tayo sa rod. Ang ano nito, ito yung ano niya mga guys. Sana nakita niyo dyan sa camera. PE23 LB test 30 to 40 LB. So ang kaya nitong line is yung 30 to 40 LB pounds. So kaya ang line nito is kaya niya pero kaya, sabi ng iba, kaya din yung kahit 50 pounds pataas. Pero kadalasan nilalagay nila around 30 kasi para mapuno, masaga dito sa reel na ito. Kasi kung 500 meters ilagay mo, kaya pa kung manipis lang siya, no? Pero kung 40 to pataas na, siguro baka magsobra dito. Kaya ang iba nilalagay 30 or 35, something ganon. Pero kung malaki naman, siguro sakto lang ito ang 40 pounds o 40 LB. Kaya ang line nito nakalagay dito 30 to 40 LB. Pero pwede ka naman lumampas, depende sa line mo na mailagay dito sa ating reel. Tapos ito naman yung Max Jig 35 GR. Yan. Hindi ko na ma-explain kung ano itong 35 GR na ito. So ito lang na intindihan ko dito. So ito yung ganito yung system ng rod na ito. So ikli lang kumpara sa spinning rod. Spinning ring pa ito kumpara sa UL at saka medium light. Maikli lang kasi nga jigging ito, hindi naman ito binabato mga master. Na ano lang, actually fast jigging pala ito, hindi ito slow jig. Kaya dapat mabilis yung pag-retrieve. So dito naman po tayo sa reel, no? Ang reel naman ito is akma lang naman dito, no? 7,000 series, Pioneer din, altitude, yan, Sovereign, for saltwater series, yan, 7,000 series. Kaya siyang mag-line ng 40 LB, 30 LB to
sobra pa to 50 LB siguro, no? Depende nga sa line, no? May lalagay natin. So depende rin sa inyo mga master, kasi iba nag-experiment, linagay nila yung maliit na line para magkasya pero umabot pa siya ng 500 meters. Kasi kung malalim na yung spot natin, di na natin maabot yung malalaking isda kasi kunti na lang yung line. Kaya pag sinibad pa tayo. Kaya depende na lang sa atin, no? Sabi nga, diskarte na lang siya, no? Spinning rod nito mga master, yan, no? So bagong-bago pa siya mga master, napaka-smooth pa power knob, oh, yan, no? Yan, no? So yung line nito, linagyan ko ng scotch tape or masking tape kasi nasa 40 pounds din to mga master, na braid line. Tapos ang leader line nito may fluorocarbon, nalimutan ko lang dinala yung fluorocarbon mga masters, yung 100 LB din yon, yung leader line nito. Tapos naka FG nut, no? So pakinggan natin yung tunog niya. Ito yung inaabangan ng iba pag hinahatak ng isda, yung sinabi nilang umiiyak niya, no? Yun, medyo luwagan ta para malakas, no? Yun lang ang kanyang tunog mga master. Ewan ko pag may mga reel kasing talagang maganda yung iyak, yan, no? Yan yung luwagan. Ayun, lumakas-lakas. Yan, pag hinihila ng isda. So yan yung ano niya, yung tunog niya. Tapos yung napunta sa akin, inayos ko pa ito mga master kasi medyo, pero sabi ng napabilihan ko dito, mga 2 beses pa lang niya nagamit. So grinab ko na yung opportunity na binebenta niya kasi kailangan niya din daw yung pera. Tapos medyo matigas to. So ito yung binabantayan kasi pag tumitigas to, nagagasgas yung line. Kaya may alam na kung paano tanggalin at nalagyan ko ng grease, ng oil grease din. Kaya medyo gumagalaw na siya. Pero dati hindi siya gumagalaw. Yan. Higpitan natin. Yung napaka-smooth mga master. Yan. So spinning rod siya mga master. So dumako naman po tayo sa dito sa mga lure. So ito nga, ulitin ko, ito yung bigay sa akin. This slow jig pala. Pero ito is fast jig. So nagkamali siguro yung ano, kasi kung bakit slow jig ito, kasi manipis. Pag slow jig na lure is manipis daw. Manipis siya, tapos may kanto lang, no? May kanto. So yung fast jig, yung bilog, no? Di ko lang, wala nga alam kung dala dito ng fast jig kasi di pa ako nakabili. Pabilog yung fast jig, no? Pag slow jig ganito, medyo manipis siyang ano, may kanto, no? Kabilaan. So 100 jig siya, no? Gouture ang pangalan ng ano, di ko alam kung ang tackle to o nanggaling, no? Ito yung kasama pala mga master. So ito sa galing Denmark, na binigay sa akin ng ating churchmate ko, nabigay sa ating pinadala ng nakaraan. Live bait, parang naka live bait ka din. So ang ganda nito mga master, kasi kung nag-soak bait tayo sa gilid, di ba, maraming sumisibad kasi gusto nga ng mga isda yung mga naka-soft bait na pain, di ba, kaysa yung mga minnow. So at least meron tayo doon sa magagamit ako sa malalim. So parang live bait din siya. Marami itong mga master. Meron pa dito ito, para talagang buhay na isda, oh, mga master, oh. Di ko alam kung anong pangalan kung sa buhay nito. May mga pakintab. Meron siyang amoy master, siguro pang attract din sa isda. Yan. So, hindi ako nagkakamali, nasa 300 grams to. Pero ito, mga nasa 500 grams siguro kung master, mabigat eh. Yan. So, bagay talaga siya mga master doon sa pinakamalalim na mga 300 to 500 meters. So, ito yung kasama ng isa. Nahulog na. Yan. Meron pa dito. Hindi ito naiwan yung kaya pala nang iwalay. Ano na rin siya. Yan pa master yung isa. So mapansin nyo mga master, ito metal siya mga master. Kasi ito soft siya. Nag-oily siya eh. May pang ano talaga sa isda. So pag kinain siya ng isda, may iwan ito. Tapos meron siyang reserve dito na pwedeng ipalit. Yan mga master. Tanggalin ko na. So dalawa siya. So ito din ang na-excite ako nung
nung una hindi ko pa alam kung paano ko, sabi ko baka hindi effective. So may mga anglers na nag-consult ako na mas maganda daw to talaga para naka-soft bait din sa ilalim. So yun, una sa lahat, yun, pinasalamatan ko ang Panginoon Diyos dahil sa pag-provide niya din ito. Kasi di ko rin akalain na magkaroon ako nitong jigging setup. Kasi may kamahalan nga. No? Kasi around, yung mga bago ngayon, ito pa lang, sa 20 plus na. Diba yung mga, ano talagang klase, yung magandang klase na pang jigging. So, tsaka wala pa yung line, at saka wala pa itong rod. No? So, patak ng mga 30 plus. So, sa halaga lang hindi umabot ng 10k, nabili ko siya mga master. At nagkaroon pa ng gift ng mga lure. So, yung pinoproblema ko pa nga, sabi ko, pag bibili pa ako ng lure, at least ito, masubukan ko na itong mga master na soft bait. Yan. So, hanggang dito lang yung aking review. Sana nakatulong ito kahit papaano sa inyo at nagkaroon kayo ng idea din. Sana pero hindi ko pa ngayon magamit to master kasi dito sa amin abagat pa, nag-ahabagat, tapos may kabisihan din at hindi pa ako bibili kasi ako ng split ring pa rin nito, naghanap pa rin ako, pero meron na, pero pag time siguro subukan ko ito dito sa amin lang, malapit, kasi malapit kami itong Bicol. So, nagtatanong pala dito ako sa Bicol, Albay, Santo Domingo, no? So shout out sa mga taga Palawan, mga Bisaya, sina PH, tsaka sina Dance Drive, si Ulay Vlog, at sa Guapitos Fishing Adventure, at tsaka si PH. Nalimutan ko yung pangalan ng PH. So, okay, so hanggang dito lang yung ating vlog ngayon, no? Sana okay, gabayan tayo ng Panginoon parati. Ingatan tayo, mga anglers na naglalaot. Okay, so salamat sa inyong panonood, and this is Broway Channel, and bye-bye. Sa mga pagsulay, buot mo bang masayran kung unsa ang kabubuton sa Dios? Ayaw lang pagsabtang ikaw gitalikdan niya. Kung gihatag niyang iyang anak sa paglukat sa atong sala, dili ba siya makapanalangin kanimo? Tuhu ilamang igsuon nga gihigugma ka ni Jesus, makahatag siyag mga butang labaw pas mga pangandoy mo. Unaha lamang sa pagkaplag ang gingharian sa Dios, pagabuhaton mo lang ang tibuok niyang pagkamatarong. Hinumduming ang sala, maoy babag sa tubag sa tanang pangandoy mo. Pusa isalikway, kinig pahimut ang Diyos. Kay kung gihatag niyang iyang anak sa paglukat sa atong sala, dili ba siya makapanalangin kanimo? Tuhu ilamang igsuon nga gihigugma ka ni Jesus, makahatag siyag mga butang labaw pas mga pangan